So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about service, serve God. So our scripture is all about Luke chapter 1 verse 46 to 49. So NI version, and Mary said, "My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on all generation will call me blessed, for the mighty one has done great things for me. Holy is his name." So, tungkol saan nga ba ang verse na ito? So, yung verse na ito ay bahagi ng awit ng papuri ni Maria na kilala bilang Magnificat, matapos niyang malaman na siya ay magdadala kay Jesus. So, ipinapakita ng kanyang awit ang kagalakan at pasasalamat niya sa Diyos dahil pinili siyang maging bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan. So, pinapahayag ni Maria na ang paglilingkod sa Diyos, kahit sa kabila ng kanyang mababang kalagayan, ay isang karangalan at pinagpala siya sa pamamagitan nito. So, ang kanyang tugon ay nagiging isang halimbawa ng puso na may masayang naglilingkod at nagpaparangal sa Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is serving God is our source of joy. So, tulad ni Maria, natatagpuan natin ang ating tunay na kagalakan o kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos. So, sa tuwing tayo ay nakikibahagi ng kanyang layunin, tayo ay nagiging mas malapit sa kanya at nakakaranas ng kasiyahan na hindi kaya ibigay ng mga makamundong bagay. So, second is serving God is our great opportunity. So, ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo o privilege na ibinibigay sa atin. Katulad ni Maria na binigyan ng natatanging papel sa plano ng Diyos, tayo rin ay binibigyan ng pagkakataong maging bahagi ng kanyang mga gawain sa mundo. So, last teaching is serving God is our main purpose. So, ang paglilingkod sa Diyos ng pangunahing layunin ng ating buhay is nilalang tayo upang magbigay ng kalwalatian sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa. So, sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang kalooban is nakikita natin ang katuparan ng ating tunay na layunin. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is overcome all challenges with the joy of serving God. So, dapat nating harapin ang mga pagsubok sa buhay ng may kagalakan dahil alam natin na tayo ay naglilingkod sa Diyos kahit ang mga mahihirap na sitwasyon is nagiging makabuluhan kapag alam nating may layunin ng ating ginagawa para sa Kanya. So, second is outweigh everything with the greatest opportunity. So, wag nating hayaan na masapawan ng makamundong bagay ang pagkakataong maglingkod sa Diyos. So, dapat nating tularan si Maria na mas pinahalagahan ng karangalan ng pagiging bahagi ng plano ng Diyos kaysa sa mga pansariling bagay. Siyempre, last is offer your life to fulfill God's purpose. So, dapat nating ialay ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Dapat nating alamin ang kanyang layunin para sa atin at ituon ng ating mga talento, oras, at lakas upang magampanan ito. So, sa pamamagitan nito, natutupad natin ang kanyang plano para sa atin. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about, since serving God is our greatest opportunity, do you serve God? Are you fulfilling God's purpose right now? So, dapat nating isaalang-alang mahalagang tanungin natin ang ating sarili tungkol sa ating paglilingkod sa Diyos. So, bilang mga mananampalataya is tinatawag tayong maging active na or aktibong bahagi ng kanyang mga gawain. So, dapat or maaaring maglingkod tayo sa pamamagitan ng pag-aabot ng tulong sa kapwa natin, pangunguna sa pagsamba, o simpleng pagpapakita ng pagmamahal sa iba. So, syempre, maganda na i-testify natin yung sarili natin sa iba para mas ganahan sila na gawin din iyon para sa ating Panginoon. So, 'di ba, may tanong doon. Ang tanong ay binibigay ba natin ang ating
pinakamainam sa Kanya. So, tinutubad ba natin ang mga gawain na ipinagkaloob sa atin upang mapalaganap ang Kanyang pag-ibig at kalooban? So, syempre, ang sagot ko dun sa mga tanong na yan ay tumutulong sa atin na suriin ang ating direksyon at muling ihanay ang ating hakbang ayon sa plano ng ating mahal Diyos.